Tara, punta tayo sa Quiapo, Manila. So ngayon nga pala mga te, pupunta tayo sa Quiapo, Manila. Pero bago yan, pumunta muna kami dito sa may Baclaran kasi nga may bibiling kami yung parts. Pero bago kayo bumili niyan, kumain muna kami dito sa may Jollibee. And alam niyo bang first time lang namin kumain dito at natutuwa nga ako kasi yung Jollibee, separate pala yung kainan nila nasa labas. Dahil nga sobrang tagal namin bumiyahe, ilang oras din, 2 hours yata. Kasi nga sobrang traffic, tapos sobrang init at wala ring masakyan. So ayun, nagutom talaga kami niyan. Kaya bago kayo bumili, ay kumain muna kami. Tapos pagkatapos nga namin kumain, naglakad na rin kayo, pupunta na nga kami sa may bibilhan namin yan. And medyo konti lang naman yung mga tao ng time na to. Tapos dito nga pala kami bibili at nakabili na rin kami ng mga dapat namin bilhin dyan. At nandito na nga pala kami sa may LRT kasi nga sasakay kami papuntang Carriedo Station. Malaking tulong talaga tong LRT kasi kundi dahil dito matatagalan ka sa pagbiyahe at mahihirapan yung mga ibang commuter. Kasi biruin nyo, imbis na nakasakay kayo sa bus at maghihintay kayo ng ilang oras, nakakahintay para lang may dumating o may masakyan kayo dito. Literal talaga na may masakyan ka na at ilang minutes lang tatagalin niya. Makakarating ka na sa paroroonan o pupuntahan mo. Sa mga oras na to pala, nakailang try ako dito sa may card ko at hindi nga gumagaan at hindi ako makalabas-labas. Pero nagtry ako lumipat ng machine at yun lang pala talaga yung nagloloko. O diba? Pati machine nagloloko. Ito na nga mga te, sa wakas, nandito na rin tayo sa may Carriedo. At alam nyo ba, yun last na punta ko pa dito, ilang years na yung nakalipas. At ngayon lang talaga uli ako nakapunta kasi so sobrang busy at ang dami namin ginagawa. Tapos naalala ko pa dati, pag pupunta yung papa ko sa Maynila, lagi talaga akong kasama at hindi ako papayag na hindi ako kasama. Ewan ko ba, basta simula ng pagkabata ko at hanggang paglaki ko, kasama yan na talaga ako lagi. Kaya talaga makakalimutan tong Maynila. Nga kami agad sa may Raon kasi may kakausapin yung papa ko tapos may bibilhin din kami. Kaso nga lang yung kausap ng papa ko wala, hindi namin napuntahan or hindi namin siya naabutan. Pero naghintay rin kami pero wala talaga, hindi siya nakabalik agad. Kaso wala yung kausap ng papa ko, pumunta kami sa bibilhan namin. Kaso maaga rin siya nagsara. So ending, wala yung mga napuntahan namin. Pero syempre, nandito na rin naman kami. Kaya yan, habang naglalakad kami, syempre naglilibot na rin kami. Ang ganda ng view kasi nga sobrang daming tao tapos ang dami nagbebenta. Literal talaga na mabubudol ka kakakain. Marami kami napuntahan tapos may mga binili rin kami. Hindi ko na rin siya na-videohan kasi maraming ang tao nung time na to kasi hapon na rin siya. At nakakatakot naman humawak ng camera kasi nga mamaya biglang hablutin, wala ka nang magawa. Kaya yung tatay ko talaga dyan todo bakod sa akin at lagi siyang nasa likod kasi in case doon na may humila, makakahabol siya, diba? O handa yan. Tapos nakita kami ng mga seafoods dyan kaso nga lang ang mahal ng kilo. Pinapapa ko maganda mamili talaga sa mismong palengke. Tapos syempre, hindi namin makakalimutan yung mga pamangkin ko. Binilan din namin sila ng mga candy, diba? Matutuwa yung pag dumating kami. Tapos bumili rin kami dyan ng siling labuyo at nagulat talaga kami kasi 50 pesos na yung ganong kadami. Alam nyo ba, tuwing bumibili kami dito sa may palengke ng Naik, yung 20 pesos sobrang konti lang. Meron pa nga 3-5 diba ang mahal. Tapos dito sa may Quiapo, mura lang yung ganito. Kaya napabili talaga kami. Tapos ito na nga talaga yung pinaka hinihintay ko sa lahat kasi napakain ako ng inihaw na pusit. So 2 piraso yung binili kong ganyan at sabi ko nga sa tatay ko kung gusto niya ba subukan. Kaso ayaw niya daw. Makita niya lang daw kung masaya na siya, diba? Tapos sulit na sulit yung sausawan kasi nga sobrang daming sibuyas at nag-enjoy talaga ako. Tapos may mga pinuntahan na may mga binili din kami dito pero hindi ko na rin siya na-videohan kasi nga sinulit talaga namin yung moment. Dapat sasakay talaga kami sa bus nento kaso nga lang mapapalayo kami kasi mismo sa Bacoor kami bababa tapos panibagong sakay na naman ng bus papuntang Naik. Medyo mapapalayo na kami nun kaya nagtanong kami sa driver na may diretso palang LRT to PTEX tapos pagkarating namin ng PTEX sumakay na kami papuntang Naik at ayun na nga, less hassle siya at mabilis siya para sa amin. So hanggang dito na lang guys, see you sa next vlog.